Anong kukunin mong course, Iha? Huwag yung walang board exam, ah. Gusto ko bago ako mamatay may engineer na sa pamilya. Po? Akala ko po may choice ako. Alam mo kung ano maganda? Doktor. Para pag magkasakit ako, may mag-aalaga sa akin. Libre pa check-up. So magdodoktor ako para malibre kayo. At that moment, na-realize ko, wala pala akong idea sa buhay. Pero buong barangay may plano na para sa akin. Nito ba kayo? Hindi pa tapos mag-decide pero feeling pressured ka na parang may deadline next week. Hi, ako nga pala yung taong tinanong lang ng anong course mo pero biglang nagkaroon ng identity crisis. Wait, are you Spider-Man? No, I'm Spider-Man! Let's be real. Kung senior high school student ka, malamang sa alamang naramdaman mo na rin to. Kaya welcome sa kwento kung paano ko hinanap and still hinahanap ang sagot sa tanong na, saan ba talaga ako pupunta? Isang malaking desisyon ang kailangan harapin ng bawat senior high school student bago mag-college. As in, life-changing. Pang maalaala mo kaya ang levels of stress? Yung tipong kakagraduate mo pa lang ng senior high pero bigla kang sinabihan ng universe na, o siya, anong plano mo sa buhay? Course? School? Mag-aaral ba ako o magtatrabaho na lang? O hihinto muna ako? O hintayin ko na lang si Lord na magbigay ng sign? Bakit nga ba ito big deal? Kasi dito raw nakasalalay ang daming what ifs at posibilidad ng future mo. Parang bawat choice may kasamang domino effect. Pipili ka lang ng course pero pagdating sa'yo parang pumipirma ka na ng kontrata sa buong kinabukasan mo. Kung katulad mo ako, malamang iniisip mo rin, saan ba talaga ako pupunta? At kung wala ka pang sagot dyan, hi! Welcome to the club! Isa sa pinakaunang tanong, mag-aaral ba ako o magtatrabaho muna? Ito yung tanong na parang tanong din sa fast food, rice o fries. Pareho mong gusto pero pipili ka pa rin. Alam natin, marami sa atin ang hindi agad makakapag-college. May mga kaibigan tayong kailangan magpahinga muna, may mga kailangan tumulong sa pamilya, may naging breadwinner na agad. And to those who work while studying, saludo ako sa inyo. Tunay kayong MVP. Sa totoo lang, gusto ko rin magtrabaho. Hindi lang dahil sa pera o sa gatas ng brain cell ko, pero dahil may inspirasyon ako. Kasi syempre, ang hirap din ng buhay ngayon. Minsan kahit di sinasabi, ramdam mo na gusto mo na rin tumulong kahit papaano. But after discussing with my parents, they told me, anak, kaya ka pa naman naming pag-aralin. Focus ka na lang muna sa studies. Magkakapuyat ka rin naman dyan. Malusong na ako sa kakapuyat. And so, ayun. Nagdesisyon ako mag-aral muna. Pero aminin ko part of the reason din is hindi talaga ako sure kung ready na ako sa college. Yung tipong kung pwede lang i-download lang tamang desisyon di sana tapos na to. Lalong umiinit ang mga ulo ng mga estudyante sa tanong pa lang na anong course mo. Nung bata pa ako, I wanted to be a chef. Then nung elementary, flight stewardess kasi ang tangkad ko raw. Noon lang yun. Paano ba? Maski grade 7 ngayon, mas matangkad na sa akin elementary pa. Well, ganun talaga ang buhay. Kaya tinatanggap ko na. Then nung grade 7, gusto ko maging nurse kasi karamihan sa family ko ay more on in medical fields kaya parang na-inspire na rin ako. Pero nung grade 10, bigla akong na-attract sa computer science. Mas nag-grow ang passion ko recently lang kasi ako ang gumawa ng codes ng capstone project namin, which is kwento ko na lang sa susunod. At ito na ang naging decision kong kunin sa college. Hindi ako magaling sa math, hindi rin ako pro sa computer, pero gusto ko siya kasi wow, talagang wow. But real talk, kung di ka pa sigurado sa course mo, that's okay. Hindi mo kailangang sure agad. You're not a robot, you're human. Courses can be explored. Try to list what you enjoy, research about careers behind those interests, pag-usapan mo with people you trust, and always ask, kaya ko ba ito mentally, emotionally, physically?
financially. Ito rin yung advice sa akin ng parents ko, tita ko, tito, pinsan, teachers at during nung career orientation namin noon. Which is, for my experience, helpful naman sa akin. During that time kasi na bago mag-graduation, iniisip ko kung ano ipupursue ko. Engineering ba, medical field ba, tourism ba, or IT or Comsci. Engineering. Hindi ko pinurso ang engineering kasi hindi ko makita sarili ko maging engineer sa mga yan. Kumbaga, naging open option ko lang ang mga yan in case na no choice talaga ako kundi i-pursue ang course na yan. Kumbaga, backup ko lang. At pinag-iisipan ko sa engineering is mining, civil, mechanical, chemical, computer. At sa medical field naman, well, based from experience and inspiration, kasi so, in-include ko pa rin yan. Isa na namang backup. At pinipili ko sa medical field is doctor or nurse, which is nabanggit ko nga kanina yung nurse. Sa pangatlo naman is tourism. Wala lang, backup ko lang pag wala na talaga akong choice kundi yun. IT at Comsci. Actually, mas lalo akong na-stuck dito kasi in demand ang IT and mas better talaga ito. Either yung Comsci na mas deeper ang knowledge at talagang nakafocus sa code, medyo nahirapan akong mamili sa dalawang yun. Kaya, yun. Para naman sa mga estudyanteng napilitan sa course, dahil yun lang ang kaya ng magulang nila o yun ang gusto ng magulang nila, hey, I feel you. Unang-una, valid ang feelings mo. Hindi selfish ang umamin na hindi mo gusto yung path na kinuha mo, pero real talk lang din. Sometimes you have to start with what you have. And kung ito lang muna ang kaya, okay lang mag-adjust habang naglalakad ka sa journey mo. Hindi porket di mo gusto ngayon, wala ka ng chance magbago ng direction. Remember, a course doesn't define your whole life. You can build skills outside it, pursue your passion on the side, and even shift later on. Maraming successful people ang nagsimula sa di nila gusto. Pero natuto silang gawing stepping stone yun. At para sa mga pressured dahil yun ang gusto ng parents, try to understand where they're coming from. Usually, takot lang sila. But don't be afraid to speak your truth little by little. Respect goes both ways. Sabi nga nila, you can honor your parents without dishonoring yourself. Gawin mong mission na balansahin ang expectation ng iba at ang pangarap mo. Mahirap pero pwedeng-pwede. Importante, piliin mo kung ano yung alam mong kaya mong panindigan. Ikaw ang mag-aaral, ikaw ang magpupuyat, ikaw ang gagastos. At sabi nga ng isang tao na nag-advise sa akin, wala namang tamang desisyon dito. Best choice pwede pa. Pero lahat ng course pwede mo magamit in some way. But that's up to the person. Pag-grow mo man ng skill set mo, experience and degree, masusupport ka naman kahit mahirap man. Now, sa next big question. Saan ako mag-aaral? Ang daming factors na kailangan i-consider like location, tuition, school itself. Option na lang to pero para sa iba, deal breaker talaga. Climate. Ayoko sa mainit. As in, init pa lang, drop out na ang ko. Like, mental. Talagang drop out na ako. For me, may tatlo akong top choices. SLU, UB, at UC. SLU, dream school ko since bata pa ako. Solid yung rep nila at mga programs nila. UC at UB, practical options at maganda rin dito. And gusto ko din talaga dito. Pero ang pinaka-reason kung bakit gusto kong dito na lang sa Baguio mag-aral kasi less hassle, less gastos, malapit sa family, at syempre, mas malamig. Ayoko sa lugar na parang tinutusta ako habang nagre-review or gumagawa ng assignment or something.
Pero shoutout sa mga estudyante na kahit 40 degrees Celsius, go pa rin. Kayang-kaya niyong mag-review, mag-aral kahit na parang nasa oven kayo. Respeto mga idol! Ngayon, kung nalilito ka pa rin kung anong school ang pipiliin mo, try using the ABC method. Simple pero solid. A for academics. Tingnan kung maganda ang course na kukunin mo. May updated curriculum ba? Kamusta ang professors? May industry connections? Ganun ba? B. Board passing rate. Lalo na kung may board exam ang course mo. Kung mataas ang passing rate, chances are mataas rin ang success rate mo. C. For SHED recognition and scholarship. May recognition ba from SHED? May financial support? Importante yan, lalo na kung gusto mong makatipid pero ayaw mag-sacrifice ng quality. At kung isa ka sa mga swerte na pumasa sa maraming entrance exam, congrats! Saludo ako sa'yo. Pero alam ko ang hirap mamili, lalo na kung lahat ng schools may offer na magaganda sa'yo. Advice? Don't pick the most popular. Don't pick just because nandun barkada mo o kung sino mang taong yan. Pick what works best for you and for your goals, for your budget, and for your peace of mind. Tanungin mo sarili mo, anong environment ang mas magiging healthy para sa akin? Saan ako mas uus mo? Kaya ba ng family ko long term? Ano ang long term value ng diploma from that school? Pero real talk, lahat tayo may sariling dahilan. At the end of the day, there's no perfect path. Only the path you choose and commit to. Hindi mo kailangang kopyahin ang choice ng iba. Ang mahalaga, pinag-isipan mo. Ang mahalaga, ginawa mo, sa'yo yan. So if this video helped you in any way, don't forget to like this video and subscribe and follow me in TikToks ng Dreamer Call 5 para sabay-sabay tayong mag-navigate sa crazy but exciting life ng college.